tayo ngayon sa Queens, Flushing, New York. Ito yung World's Fair, the famous World's Fair. Globe. Suportahan natin, sinusuportahan natin ang 924 Partners for Change. United ang mga Pilipino. Solid ho tayo sumusuporta sa mga kampanya against drugs, corruption, and criminality. Sa likod ko ho, yung mga kababayan ho natin. Kami ho nandito ngayon para gumawa ng appeal sa buong mundo, sa mga media. Please, give us a chance for the change that we need, for the change that we want. We know that the campaign is tough. We know that the change is happening. We plead for the international media to help us instead of destabilize our government. Kami ho nandito. We appeal for you. Yun hong mga opposition ho, makiisa na ho kayo sa amin. Tulungan niyo ho kami na maayos ang Pilipinas, ang bayan natin. At tagal na ho ng panahon na naghirap ang sambayan ng Pilipino. Ngayon na ho ang pagkakataon, kaya nananawagan ho kami sa inyo. Nandito ho kami ngayon. Nakikiusap sa inyo, magkaisa na ho tayo. Magtulungan ho tayong ayusin ang ating bansa. Hello ma'am, ano po yung masasabi nyo ngayon? Ate Rena. Okay. Para sa bayan natin ng Pilipinas, ngayon kailangan nating magkaisa. Sabay tayong magsalita. 1, 2, 3. Para sa bayan ng Pilipinas, magkaisa tayo. I-impeach si De Lima. Resign De Lima. Resign. Trillanes. Resign. Ma'am, ano po pangalan nyo? Ako si Vanji Ligaspi from Cagayan de Oro City. I even leave behind the party just to be in this cause because I don't believe what is in the Time magazine. It says that Philippines is in a nightfall. No, that's not correct. In fact, it is the first time that the Philippines is seeing light because hope is light. So we are here to support President Duterte and his governance 100%. We are in Queens, New York. Ma'am, pangalan po at kasama po kayo sa atin. Nahiya. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Proud po ba kayo sa presidente natin ngayon? Of course, 100%. Masayang-masaya po ba kayo sa presidente Yes. natin ngayon? Yes. Naniniwala po ba kayo dun sa mga international media na pinapalabas nila na marami daw patayan? Hindi! Masaya ba kayo sa administrasyon ngayon? Yes! Isigaw natin sa buong mundo! Masaya kami! Para sa Pilipinas ngayon! Sir, pangalan po at saan po tayo sa atin? Davao City. Wow! Solid Duterte. Ano pong masasabi nyo ngayon sa bagong administrasyon na marami pong sumisira? Ang masabi ko lang, yung puso ni Duterte ay pusong mamon. Totoo yan. Totoo po yan. Pusong mamon. Lahat ng nangangailangan, tinutulungan niya. Ang katunayan dyan, isang grupo ng sundalo, isang batalyon, ang binigyan niya ng initiative na makapagpatayo ng bahay. Kumuha siya na isang parte sa Kalinan, isang portion ng lupa sa Kalinan para may bigay sa mga sundalo. Yun ang isa ako doon. Meron pala, ano pala kayo sir? Nakasawa niyo pala si Isa ako doon, isa ako sa mga beneficiary na binigyan ni Duterte ng ban, ng lupa para makapagpatayo ng bahay. Buhay si Sir! Mabuti nakilala po namin kayo sir. Matagal na yan. Hindi ko masabing anong relasyon namin ni Duterte, pero as a friend, as a bodyguard maybe, basta close sa amin si Duterte. Marami po kasi nagsasabi sir, mamamatay tao daw po si Hindi. Duterte. Yung sinabing pamamatay ng tao, that is highly intelligence, pero balang araw or one of these days, tatawag nga ako sa mga kasamaan ko, siwalat namin. Walang DDS, backgrounder na ito, walang DDS. Ang nasa likod ng patayan na yan is
kapanahunan ng CPP-NPA, sanction sa kangaroo court nila, pinasa sa Sparrow unit nila yung tinawag nilang dreaded Sparrow unit na tinatawag nilang death squad. Nasa kalaunan dahil sa kagaguhan ng mga media, mga print medias, nagiging Davao Death Squad. Pero ang umpisa dyan sa patayan, nag-umpisa sa Davao del Norte. Isa sa kasamahan namin na napasok sa area nila, pinatay nila dahil sa tinatawag nilang cleansing sa kanilang ranks and files sa mga DPA, yung tinatawag nilang deep penetration agents. Nangyari yan before pa si Mayor nagiging presidente. Si Marcos pa ang naging presidente hanggang 1985. Pero ang Alsamasa is na-create yan before 1980, na materialize yan 1980-81. So nagiging Alsamasa. Doon lumakas yung tinatawag nilang Sparrow unit. So nagkaroon sila ng cleansing sa kanilang ranks and files. Ang mga gagong print media, ginawa nilang Davao Death Squad. Yan ang nangyari. Media lang nagsira sa Media, Pilipinas. sinisira ng media. Maraming alam Totoo ang po media yan, na totoo hindi po yan. alam kung ano ang tunay na Sir, ano po ba sanggunian. itong si Matubato? Gumagawa ito ng issue eh. Sinisiraan yung presidente natin. Ano po masasabi niyo dyan? Bayaran yan. Bayaran yan. Since na nakasama niyo si Duterte, nakita niyo ba siya sa noon pa doon sa ano? O tambay lang yan? Ang katunayan yan, si Duterte pag lumalabas ang kasama niya, mga bata, yung mga matatanda, yung basta lahat ng nangangailangan ng tulong, na doon si Duterte. Na doon siya. Halos lahat ng pangangailangan doon sa Davao, kaya nandun siya. Wala siyang ginagawang yung sinasabi nilang death squad, wala. Ang bunganga lang niya, nagmagalit yan pagka hindi inasikaso yung mga bata, yung nagkasakit, yung nangangailangan ng tulong. Putang ina sila, yan ang sabi nila. Kailangan niya kagad ang aksyon para, halimbawa, may taga Manila na nangangailangan ng tulong, binigyan na ng pera, pamasahe. Halos lahat ng mga nangangailangan pumunta doon sa bahay nila. Araw-araw, siguro, 1-2 sakong bigas ang sinasaing. Nandun yung nangangailangan sa bahay nila, doon kumakain yung mga tao. Wala yan, hindi yan lumabas sa media. Kung gaano kalambot ang puso ni Duterte. Sana lang po, mensahe po para po sa mga kababayan natin tungkol po dito sa mga lumalabas sa international media na pilit po nalang pinakabagsak ang ating Pangulo. Ano pong masasabi niyo para sa mga kababayan natin para hindi po sila maniwala? Ako sa Davao, walang maniwala sa kanila. Kasi kami sa taga Davao City, alam namin kung ano ang ginawa ni Duterte. Malambot ang puso ni Duterte, napakabait na tao. Yun lang, yung sabi nilang colorful ang mouth ni Mayor Duterte. Siyempre ang isang ama magalit sa isang anak. Sir, ano po bang dahilan talaga bakit nila pinabagsak si Duterte? Sa tingin po ninyo? Pati ang international media nakikisali na rin. Drugs ang isa sa mga kwan dyan. Corruption. Bali, 3 lang ang kwan dyan, in-address natin. Drugs, corruption, criminalities. Ayaw niya yan. Kaya tinitira nila kasi mawalan na sila ng komisyon sa mga trabaho na yan. Maraming salamat po, sir. Mabuhay si Duterte! Mabuhay si Duterte! Mabuhay! Mabuhay! Sino gusto magsalita pa? Sino gusto? Ayun! Sino pang gusto magsalita? Pwede ka ba? Ito si viral ka. The best senator right now! Namiss niyo ba yan ang pabansang awit natin? Walang nagbabayad sa akin Story lang ko, sa te. loob. Kami pumunta Ito lang po, masasabi ko sa lahat ng kababayan natin. Part time, wala nang
Hindi po natin kailangan mag-away-away tayo kapwa mga Pilipino. Hindi po natin kailangan tayo magbabangayan. Tama na po muna yung bangayan, tama na po muna yung awayan, tama na po na yung sagutan. Isipin muna natin yung bansa natin. Kasi kung magbabangayan tayo, para lang pa sa sarili kapakanan, in the future, kawawa yung mga kabataan. Sila ang mahihirapan. Diba? Para sa bansa natin, wala muna tayong bangayan. Magkaisa tayo. Unity lang po ang kailangan natin. Yun lang po ang hinihiling na Pangulo natin. Kung magkakaisa po tayo, wala pong mangyayari patayan, wala pong mangyayari lahat. Maganda po ang takbo ng bansa natin. Katulad na ibang bansa, katulad ng Singapore. Sino ba magsasalita? Hawak kami sa salita. Ay, sorry. Kuya Blo, ikaw. Hindi kami binabayaran dito para pumunta. Ito ay kusang loob namin pumunta dito. Iniwan namin ang aming mga trabaho para sa suporta namin kay Presidente. Mabuhay! Buhay! Gusto nyo, kantahan natin yung pambansang awit? Ano? Pwede. Sige, kantahan natin. Sige. Ang bayang ng Pilipinas? Bayang magiliw. Bayang magilan, alam ng puso, sa liboy buhay, lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kung bukaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin at araw niyang kailan pa may magdidilim, lupa ng araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. We're calling the Lima to resign. She needs to resign now. Sino? We're calling the Lima to resign. Sige, sabihin na natin, Diliwa, resign na! Diliwa, resign na! Trillanes, magpakamatino ka! Trillanes, magpakatino ka! Ibagsak natin ang mga taong hindi tama sa Senado! Bagsak natin ang mga taong hindi bagay sa Senado! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang bansa Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay! Saan tayo ngayon? Sa New York! Lasing New York! Love you Philippines from New York City! Ganun kaya tayo. Sige. Sige. Para sa tunay na pagbabago, mabuhay ang Pilipinas! Atong nag-viral. Ikalit, go! Mabuhay ang Pilipinas! Magkaisa na tayo! Yeah! Mabuhay! Mabuhay! Iya. Pero ano po pangalan niyo? Ako po si Godfrey Casas, taga Valencia, Bukidnon, Valencia City, Bukidnon. Nako din ni kay suporta kang Presidente Digong. Dili tinuod nga ang mga Pilipino sa Amerika na wala nang pagsalig kang President Duterte. Mabuhay si Duterte! Mabuhay! Mabuhay ang bansa Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! John, may masasabi ka ba? Ako lang masulti, padayon na to ang atong pagtabang kang President Duterte. Siya lang ang tao nga makasulbad, makausap mga tinudanay sa Pilipinas. Okay, I'm fine. Duterte tayo, okay? We stay strong for Duterte. Thank you. So nakita nyo, eto ho yung mga kababayan natin nakikiusap po sa inyo. Sa international media ho, nakikiusap po kami lahat sa inyo. Huwag nyo hong ilagay sa kapahamakan ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating presidente.
Nandito ho kami ngayon dahil sawa na ho kami sa paghihirap ng Pilipinas. Ngayon na meron ng tunay na pagbabago nangyayari, bakit ho natin pinipigilan? Okay. Okay. Sige na kayo. Hey guys, look at here. So, Look at the camera, okay? International media, please stop destabilizing our country. I am Pinoy, proud ako. Okay. Local and international. Local and international, okay. Okay. Alright, so, International media stuff. No, it's running. It's running. It's running. Local. Kita na ato'y placard niya. It's running. Hindi kami mag-placard. Okay. Ay. International sa to? Local. Local and international. Stop. okay. Stabilizing. Local and international media, stop destabilizing Philippines. Nandito ho kami lahat, proud Pinoy, kaya dinideclare ho namin, Pare, lakad ka doon while you're talking. okay, One more. Okay, while you yelling, yun, maglakad ka. Okay? Para makuha lahat. okay, ulitin ho, kami ho mga Pilipino, we are proud Pinoy and we declare, I am Pinoy, proud ako! One more. That's it. Wrap it. Okay. Wala kayo magmanicure na lang. Thank you! Pre. Thank you sa ayaw Pinoy Proud ako live para makita ninyo. Kuya, ano pong meron dito ngayon sa post office? This is the 94 Duterte in support of the global events na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hong Kong is doing exactly the same to show ay pakita ating mga kababayan na we support ang mga advocacy ni Mayor Duterte at General Toto kontra sa droga, kriminalidad at sa nangyayari ng Sarsuela doon sa Sinan. Ano pong panawagan natin ngayon sa gobyerno? Ano pong masasabi natin ngayon sa Duterte administration? I think ngayon meron na tayong gobyerno na maliit na mamamayan. Okay? Straightforward. Wala na yung marami pang salita. And the national campaign na i-rally yung fragment sa Pilipinas ay nagaganap na. So, isa yan sa kanyang kampanya noon at natupad naman sa akin. And I've been saying Pilipinas
love my country and I love Kuya, ano po pangalan nyo? Ito? Kuya, ano pong meron ngayon dito? Ano pong meron ngayon dito? Kuya, ano pong mga pinaglalaban nyo ngayon dito? Nalalaban namin yung fight for drugs and criminality. Suportahan natin si Duterte at Bato. Yan. Support na rin. May support bar. Ano po masasabi nyo ngayon? Ano po masasabi ngayon sa pamahalaan Duterte administration? Super ganda ang pamamalakad ng Duterte ngayon. May pagbabago talaga. Tunay na pagbabago. Ito na, nakikita na natin ang tunay na pagbabago sa pamamalakad ng Duterte administration. Ito yung Philippine flag. Ayun! Okay, assembly na, assembly. Okay, to start our short program this afternoon. Okay! Dito sa gitna, dito sa gitna, ayan. Ladies and gentlemen, in behalf of the DDS Hong Kong chapter for the number 924, Duterte and Bato, we support the war of drugs in the Philippines. We can start our program by the Philippine National Anthem. Okay. I would like to call Ma'am Nora for the opening prayer. Our God Almighty, we thank you for that once again you gather the DDS in this place to have short program. We do pray, O Lord, that let your divine guidance as we have our program until its completion. Father, may the spirit of unity, may the spirit of cooperation, humility, as we gather in this place, let your divine protection be each and every one of us. In Jesus' name, amen. And for the opening message, we would like to call Jeanette. Isang makasigaw na Duterte na. 1, 2, 3. Duterte! So, welcome sa ating lahat sa mga ka-DDS ko. Thank you for the response. Alam naman natin na pinaglalaban natin ngayon is war on drugs. The other week, ang inano naman natin, Resign de Lima. So, we got it 400K views sa kanta ni Boss
Boss Elmer. So, isang napakalaking ano talaga. And last night, nag-interview po kami sa international media. So, para mapaabot naman yung suporta ng Emilio Group DDS Hong Kong. So, welcome po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo up to now kay President Duterte. Alam naman natin na hindi natapos yung pagsuporta natin sa kanya na mapaupo siya. So up to now, we need to be active and help him because kasi alam naman natin na international media ang inaano ng mga kalaban niya ngayon. So alam natin na kung hindi din natin siya susuportahan, hindi natin siya tutulungan, alam kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, walang nangyayari sa pinaglaban natin during campaign period at napupo natin siya. So, salamat sa atin lahat at maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng buong suporta up to now at hindi naman ito nag-end ang laban natin sa during campaign. Marami tayong mga activities na ginagawa at itutulong natin sa administration ni President Duterte and which is nakakabless ng grupo nito dahil up to now nakikita ko na mas lalong dumadami yung sumusuporta kay President Duterte. So, isang bagsak nga dyan sa mga Duterte. Thank you very much and God bless. So, ito po anong keep on praying lang para sa President natin at lalong-lalo na sa safety niya at sa health niya. Alam natin na he's 70 years old and tsaka yung kayo natin para sa Pilipinas na maprotektahan natin ang ating mahal na Presidente. So magkaisa tayo at yun ang maganda para sa atin kasi nakikita ko pa rin at yung pagmamahal natin at buong suporta. Thank you. Okay. Hashtag 924-430 and Bato. I just came from Davao at na-meet po yung ating presidente at Sama-sama para sa tunay na pagbabago. Laban lang tayo hanggang sa pinakahuli. Nagkakaisang Pilipino Kasi yung sa ginagawa mundo niya ngayon ako. ay hindi lang Saan man para sa sa mundo. kanyang sarili. Ito po, para nandito sa po kami ating lahat dahil ngayon. Mahal na mahal niya Yung mga ang sumusuporta kay President So, Duterte. meron akong picture dito. Nagtipon-tipon sa Talagang likod ng ganun tayo bus. kami. Sabi niya, laban lang tayo. Kasi para sa ating mga anak, mga apo, at saka sa future ng Pilipinas. Kuya, Kasi ano pag po hindi masasabi ka niyo ma- ngayon sa ito po pwede ay natin, hindi matapos. about 924-430 Ano lang, and Bato. hindi maubos. Laban lang tayo sa kontra drug para ang Pilipinas ay magiging kung hindi man magiging uli galundruga at least kahit na paano kahit na mga 50% o 60% okay na yun sa akin basta mabawasan lang yung druga sa Pilipinas. Maraming salamat. About po kay Senator De Lima, ano po masasabi niyo? Na Senator, I'm sorry, pero kailangan na siguro walang sinasabi yung witness mo. Pareho lang kayo. Hindi nagkakapareho lang sinasabi. Salamat. salamat po. Mga layunin para sa Pilipinas. Okay, we would like to call another member of the group. Hello ma'am, ano po pangalan nila? So we would like to Po? hear this from Ano po pangalan nila? Nancy. Anong grupo po sa inyo? Mindoro. Mindoro. Okay po. Bale, sumusuporta po kayo kay Duterte. So, ano masabi niyo po sa campaign na nagawa ng DDS ngayon? Sampay at nasusunod naman lahat ng About po sa pamamalakad ng Duterte administration, ano po masasabi? Patay ka. Si galit si ate. Sundan ko nga si ate. Parang may pinaglalaban pa si ate. Sundan ko muna si ate. Ate, ano po yung pinaglalaban nyo? Medyo bitin po ako dun sa sinabi niya sa harap eh. Ano po pangalan nila? Ano po pangalan niyo po? Ako kasi Altia Ore, pinaglalaban ko po ang nawala ang druga sa Pilipinas dahil tumanda na ako. Ito lang ngayon nagpupursigi ako dahil ang aking mga apo ay General Bato. Salamat po. About kay De Lima po, may narinig po kayo na may sinisigaw. De Lima resign! Yan lang po, dahil ka nakakahiya ka dahil ikaw nagtatrabaho sa public servant pero anong ginagawa mo? Kahihiyan ang dinudulot mo sa Pilipinas! Ang puso.
all my friends in the Philippines. Ma'am, I love you all. ano pong pangalan niyo, ma'am? Ma'am, ano pong pangalan niyo? I support Doreen. Doreen Machan. Okay po. Ma'am, ano pong pinaglalaban nila dito? Nandito kayo. Bale, saan po to? Wala na. Yes. Here because one is for security and For? for change of total change. That's it? That's all. Thank you. I won't talk about the past. I will know what happened to you. I don't think it's really Hello, nanay. Nanay, taga saan po kayo? That's what Taga, Ilonggo. Ay, Negros. Oriental. Ano po masabi nyo ngayon dito po sa pinaglalaban ng DDS dito sa Hong Kong? Kailangan talaga lumaban tayo. About po sa pamamalakad ng Duterte administration po. Ano po masasabi nyo? Magandang niya. Kaya supportahan natin lahat. About po kay Senator De Lima po. She's finished. She's finished. Hindi niyo po ba siya binoto? Okay, sige po. Thank you. Oh, sino yan nakasalamin na yan? Sino ba yan? Si Doraemon? Bakit pa nila? Kaya ko ba kayo nakikita ng paikot-ikot? And Kayo po, ma'am, ano po pangalan nila? May. Oh, opo. Taga saan po? Okay, Bacolod. Ate, ba't nandito po kayo? Dito ako para mag-supportahan ng Duterte. Since pa na si Duterte is president, talaga support talaga ako sa Okay, thank you po. Nag-isa-isa kayo ha? last September 20 nag-mail ka about si Marcelo. Ang nagkita ko doon, nakita ko sa TV, mga bata. Ma'am, excuse po ma'am, mahit lang po ako. Ano po pangalan nila? I'm just in the boy from Davao City. Okay. Ba't nandito po kayo? Kasi wala siya amin yung aming presidente na si Mayor nakakaw ngayon presidente po. At saka si Ginal Batonga on Nandito kami para pagtulungan sila na suportahan sila pagyan sa war on drugs para naman mga kabataan sa Pilipinas po maging secure na sila at sa mga kabataan na nasa paligid secure na sila para sa Paano ba yung mga kabataan sa gitna? Ba't sa Dublin lang? Ayaw nila magsipag-compare sa atin. alam po natin mga kabataan ngayon. Sige lang na pupunta na. Anyway, Alam po natin mga kabataan hindi ngayon. man kasi maging magdaan Madaling ma-influensya sa mga kabataan. So kailangan po natin lang i-beware na war on drugs. Oo, mag-resign ka na. Andito kami lang. OFW kaya resign ka na. Si Dilima lang po ba? About kay Trillanes po, ano masasabi niya? Si Trillanes siyang bastos. Kaya nga, hindi siya dapat naging premier kasi siyang bastos. Bastos po. Hindi ka naman galit kay Trillanes. Galit na galit. Hindi ka galit. Galit na galit. Kasi galit. Ang ganda niyo naman natin magalit. Thank you, bye-bye. ito, isang pundasyon, isang haligi ng Hong Kong, we would like to call Eman Illinois. Hello. Hello, kuya. Kuya, ano po pangalan nila? Sergio Fortuna from Davao City. Oh, Davao City. Kuya, bakit po kayo nandito? We support Duterte war on drugs. Ano po masasabi niyo about sa pinaglalaban nila? About 9244 for Duterte ba to? Pinaglalaban ng Duterte ba ito? Masaya rin namin kasi basta pangarap namin maging matiwasay, malinis yung drogas sa lugar namin para yung next generation na papasok naman. Maganda yung pagkakaroon. Okay, so taga-Davao po talaga kayo? Okay, pareho po tayo. Thank you po. Oh! Talagang gusto nilang mag-resign sa De Lima. Talagang galit na galit yung mga DDS kay De Lima. Kailangan lang tuloy-tuloy tayo na nanganganak pa. Kuya, ano po pangalan nila? Bibo, taga saan po kayo? Oh, ito na ba ito? Ay, okay. Bakit po kayo nandito? Dahil para sa aking presidente Reynolds Duterte. Patayin na mga ate, di pa kayo sa buhay.
analysis from the Philippines or yung Salamat po. Salamat. isang kwento Hello. Hi. What is your name, sir? My name is John Gus. You're from where? Okay, you just here for what? I've been here 16 years. Oh, so you're a media or a press people? Freelance writer, PR. So what can you say about this program? Oh, very easy to explain. I support Jane. So you know President Duterte? What can you say about our president? What I said up there, every country should like him. Okay. You like him? Monday to be able to meet him. That was the commission. So, si Secretary naman, sabi niya, You like Filipino too? My girlfriend might move mine as well. Oh, your girlfriend is a Filipino. Oh, I see. Okay, that's good. Yes, I love the Philippines. Yeah. Cebu is my favourite place. Oh, I see. I love Cebu very much. I will live there one day, for sure. That's why I'm a writer, because I can do my writing anywhere in the world. Okay, thank you so much, sir. nung kumuha ng OEC, nabayad pa rin ng 20, tapos pinababalik pa sa regional office sa Pilipinas, may appointment pa, no? Kaya alam ni editor kasi mayroon din siyang tinanong sa akin na ganitong case, mas nakatanggap din ako directly ng mga reklamo. So niraise din natin yung pilar nila kung nagkaroon ng system glitch dito, nagka-problema dito kasi hindi pa naaayos yung kanilang system dito para mag-adapt doon sa bagong na sistema na hindi na yung pagka-register mo ituturo ka sa payment counter. So yung mga tao dito pagka-register ay kailangan magbayad, ay di bayad sila, no? Pero dapat na since 15 September. Pero ang hinihirit natin ngayon at mukhang open din naman sila ay hindi na lang yung mga balik manggagawa ang walang OEC, kundi totally tanggalin na. No, tanggalin na yung OEC para wala nang perwisyo, di ba? Pwede na yun, yung visa, andun ang kontrata, andyan ang ating working visa, patunay na OFW tayo, dumaan ang kontrata natin sa DOE. Ano ba? Ano ba patunay? Ate, hello. Ano kumita? Kunting katanungan. Ano po? Medyo late na ako eh. encourage na namin kayo. So, ano yung nangyari po kanina dun sa... Kasi one lang naman yun eh. Sa... Kaya ka ngayon, Belo? yun na yun. Ay, yung maganda naman po yung feedbacks yung sa meeting natin dialogue with Secretary Bebot Belo. Tutusin po yung mga yung nilaraise natin ng mga tanong maglalabas sa sila OEC na ng tanggalin nila. So we need to talk about that. Ang approach naman yung response is maganda. Maraming napag-raise up na mga tanong lalo na service nila sa Philippine Consulate. So nagkaroon naman ng feedback din yung si Habat. Sabi nga niya yung previous na mga bad na nangyayari now na bagong administration, magiging maganda na yung sitwasyon sa Philippine Consulate. Kung may inimang problem sa something, hindi tayo mahiya na lumapit sa kanila kasi welcome sila sa mga problema na re-raise up natin. Unlike before, parang closed door sila at maraming mga problema na so ngayon naman administration ni President Duterte, lahat ng mga problema welcome na welcome. At about din sa OWA na mayroon pala tayong malaki-laking funds. So mayroon pala tayo feedback, may na every year sa OWA. So babayarin ka doon, kaya lang babayarin ka lang. Maganda talagang ano kanina. So nakaka-bless dahil ang mga question natin, napapagod natin sa kanila. Huwag kayong mahiya, lalo ng mga ano naman eh, tumutulong sila may mga problema sa agency. Totoo lang ngayon, ang ano natin sa placement fee, ano na lang talaga 10%. So, ilan na po yun, no? Ang ginagawa naman natin, susunod ngayon ay mapapunta dito yung Secretary ng Department of Foreign Affairs. Kasi di ba meron tayong tinutulak na gawing 10 years yung passport. At di ba? At gawing kapresyo lang sa Pilipinas. Ibaba yung presyo at pahabain yung validity. Kasi naman, di ba, 2 years ang contract natin, 5 years si passport. Minsan naman isang beses lang sa loob ng isang kontrata. Eh di dadalong labas pa, expire na yung passport. Di ba?
So, dapat ding mag-adapt yun sa kagaya natin mga OFW na hindi naman tayo. Kasi kung si Elmer, uwi na uwi. O di maraming tata. Okay, sulit yung binayad sa passport. Eh, tayo. Tama? Kailangan natin na medyo habaan yung ano. Hello, ya. So, ini-invite pa natin. Unsa ka mo ngalan? Sumagot pa lang kasi yung Ako man na ganyan. isang official nila, but hindi pa nagko-confirm kung kailan. But once nag-confirm, aabutan naman kayo. Makakarating yan sa inyo. Sila Elmer, sila Ed, ini-inform namin basta meron tayong mga ino-organize dito. So tuloy-tuloy lang po yung ating gawain para sa pagsulong ng pagbabago. Alam niyo naman yung pagbabago, hindi yan kusang nangyayari. Kailangan may partisipasyon natin. Kung wala tayong partisipasyon, ay di nga. Hindi pwedeng parang one tapat tayo, gaganyan, hihintayin yung mahulog yung bunga, yung grasya. E paano kung yung sanga ang mahulog? Disgrasya, di ba? Hindi grasya, disgrasya. So, anong pinakamainam? Pitasin natin. Tayo ang makabang. Tayo ang gumawa, tayo ang kumilos para nang sa ganon, yung pamahalaan natin ngayon na bukas makinig. Kasi yun ang importante. Yung dati kasi, edi nga. Di ba? Oo nga. So, medyo eng-eng ng konti. So, hindi tayo naririnig. Ngayon, bukas. Importante lang, kahit naman bukas sila, hindi tayo nagsasalita, wala din. So, kailangan tayong magsalita, mag-participate. So, yun lang po. At nakikiisa kami doon sa inyong ginagawa para suportahan yung mga hakbangin sa atin para sa pagbabago. Alam niyo naman, maraming kaaway ngayon ng presidente natin, yung administrasyon. Siyempre, ganoon talaga. Pag may gusto kang gawing maganda, edi meron ding mga ayaw ng maganda. Diba? Dahil nakikinabang sila doon sa dating kaayusan. So, ayaw nila na mabago yung kaayusan. So, ganoon talaga yan. Kaya kailangan aktibo tayo participate. No? Dahil siyempre si President Duterte 6 years lang yan. Pagka hindi nangyari lahat ng mga yan, pagka may pumalit na gago-gago, eh di nalintikan naman tayo, balik tayo sa dati. So kailangan niya, kaya importante hindi lang yung iasa natin lahat sa Presidente. Kailangan may partisipasyon ang mamaya. Kasama tayo ng mga OFWs. Doon magmumula yung tunay na pagbabago. So yun po, maraming salamat. Magandang hapon nyo. Thank you, Sir Eman. Si Sir Eman pala ay isang pundasyon sa Hong Kong. Natin naman. Marami na yung mga ano. Kaya mga naglalaban yan para sa karapatan, para sa kaayusan natin mga OFW. Mabuhay pa kayo, sir. Okay. By this time, ladies and gentlemen, we like call Ma'am Asol. Salamat. Ate, ikaw taga-asa ka? Ay, taga-sang, ano? Bukid doon, di ay. Hindi na, okay. Ate, ikaw naman sabi mo bakit naglala. Ano? Mamaya na lang po. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Ason ng HK Pinoy TV. Sa media po ako. Ako din po ang inyong reporter para po sa GMA7. Huwag kayong magalit po sa akin kasi media ko. Ngayon po, dahil nasa media po ako, namomonitor po yung mga balita. Alam ko po na maraming balita na against po sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international. Nagmamonitor po ako bilang tao, hindi po lang media, at kung saan namomonitor po balita, pinapasa ko po yung Elmer. Kasi po siya yung nasa organization nyo. Ako po, tinatry po maging balanse dahil nga po, ayoko din po, gusto ko rin po maging balanse yung aking reporting. Kaya pinapasok ko kay Elmer at kay Guy at sa inyo po pinapaako. Ngayon, ang sa akin lang po ay maging critical tayo sa pagbabasa. Ibig sabihin lang po, ang media po kasi ay nagbumong. Ibig sabihin ay bumubuo ng pag-iisip, bumubuo ng konsepto, bumubuo ng ano yung layunin ng tao, ano yung layunin ng isang bansa. So very, very important po ang nababasa nyo, ang nakikita nyo sa TV o nakikita nyo sa Facebook at sa ibang social media. Unfortunately po, ang Facebook na araw-araw natin hawak, no? Yung pinakamadali no? Lahat tayo may Facebook. Unfortunately, chinecheck ko po yung Facebook
post. Meron pong fake news. Ibig sabihin po ng fake news mula po dun sa isang legal na balita o network, kinakat nila tapos pinapresent nila sa ibang pamamaraan na balita. So, isa yun sa klase ng fake news o isang klase ng fake news na nag-compose talaga ng balita na talagang taliwas doon sa mga nangyayari. So, masakit po sa ulo na makita iyon kung ako po halimbawa nasa media, alam ko ang totoo, hindi. Pag yun na nakita at yung, kung ako ilalagay ko sa sarili ko sa iba, paniniwalaan. The fact na na-post yun sa Facebook, kung sino man yung nakabasa nun at pinost sa Facebook, naniwala. Ngayon, ang bilis po ng social network, di ba? Isang share nyo lang, ilan yung kakalat doon, libo-libo. Pag nakapag-share ka ng isang fake news, imagine nyo, ang dami yung maapektuhan na maniniwala doon sa fake news. So maging maingat po doon. Although GMSN po ako, nagbabasa po ako doon na Inquirer, sa ABS, sa Rappler, makasaysayang Rappler, para lang po makita kami kasi. Alam ko po na sa kalakhan, ang DOS at Rappler ang pinupunan ng karamihan at Inquirer. May katotohanan po yun, pero bilang kapwa media, naiintindihan ko yung kanilang paliwanag. Pero may mga fact. Ngayon sa international, kung napansin niyo po yun, yung nangyari sa New York Times, while ongoing yung hearing sa Senate kay Matubato, the following day, immediately, may nilabas sa New York Times, bagong maligo si Matubato, ang gwapo, diba? Tapos bagong gupit, during the hearing, mahabang buhok, mukhang in distress, yung gano'n. So, kasi po yun ang tao. Kasi po ang tao tayong observant tayo eh, di ba? Bakit yun may lipstick na pula, ba't ito orange yung lipstick? Di ba ganun tayo? So, napansin po yun ng paniwang tao. New York Times is a very credible, supposedly, na network, na media. Pero nung nakita ko yung difference kasi nasa TV yung hearing at nakita yung New York Times ng balita, na video, ang laki ng diferensya. Kahit grade 1, mapapansin mo. So yung mga pangyayari na along the way na meron pong mga nangyayari problema sa media. So yung po yun sana, tayo as individual, as naniniwala tayo sa ating bagong administrasyon, maging mapanuri, maging kritikal, maging vigilant. Ibig sabihin, pag ito, yun yung magkaroon ng tamang pag-iisip, no? So yun po, ang kahalagahan ng media. Nasa atin po, individual, grupo, organization, kung paano po natin tatanggapin ang kahalagahan ng balita. Ulitin ko, ang media po ay nagbubuo ng isang kaisipan ng tao, ng grupo, ng bansa. Kung ang binibigay mo sa atin na balita ay hindi nakatuwa at may kamalian o sa humanity, pero ang magiging kapalingyayari sa atin ay isang tao, isang grupo, isang bansa na may maling pagtingin sa kabuuan ng humanidad. Okay? So, iwas po natin. Nagpapasalamat ako na meron kayong grupo dito na nagiging critical kayo, meron kayong one time na isang araw na nag-i-is kayo, mahalaga po yun para pag-aralan nyo, ano nga ba dito ang tama, alin nga ba dito yung mali, alin nga ba dito yung tulad po ng last Sunday na nakutan ko dito, inaaway nyo lahat si Delima, yung gano'n. So, kung wala ho doon, kasi po, pag naging critical ka ho, medyo magtitikit na pa kayo, pag-iisipan nyo, ano nga ba yung nagaganap. Okay? So, pag-isipan po natin lahat po ng mga nagaganap. Pati yung pagmumura ni Duterte, di ba? Hindi yun mura na mura. May analysis, may psychological effect, mayroong ganitong pagkano, may economic, may lahat. So, lahat po yun, ang isang salita na nilalabas ng isang tao at pinapasa sa mundo o sa nilalabas ay may kahalagaan. So, yun po yung ibig sabihin lang po. At lalo na po ang media kasi meron kaming platform eh. May platforma ka ng newspaper, may platforma ng TV, may platforma ka ng radyo. So, yung platforma niya, pag inilabas mo yung milyon na makakita, milyon kakapanood, milyon na
25. So, doon po tayo bilang individual, maging critical po. Ngayon, i-advertise ko po HK Pinoy TV namin po. I like niyo po yung HK Pinoy TV News. Sa Facebook, hanapin niyo na lang po yung HK Pinoy TV News. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero maingat po namin nilalabas yung balita namin, pinag-iisipan mabuti, meron kaming editorial team, ano ba talaga yung tama. At yung pamamaraan po kasi namin ng pambabalita, hindi po kami editorial, hindi sabihin hindi kami nagbibigay ng opinion para maging ganito isipin nyo. Sabihin namin, pangit siya, hindi po ganon. Ang sa amin po, pamamaraan, kung kami nagaganap, tulad ngayon, nagaganap, yun lang po yung binabalita namin. Walang bawas, walang kulang. Kasi nga po, kung halimbawa yung ibang tao na nakapanood na nagaganap dito, sila yung magtatanong, ano ang nangyayari, bakit may Duterte? So sila po yung magtatanong. Hindi kami ang magbibigay ng opinion para sabihin, or may Duterte group, no. Okay? So ganun po yung kahalagaan ng media. Maraming salamat po. Okay. Halinawin ko lang yung mensahe ni Ma'am Asun, ha? Nasa journalist kasi, nasa journal kasi siya, nasa media. Kaya media lang siya, media, hindi siya entero. Ha? Nasa gitna lang siya. So ang mensahe niya, malakas ang mensahe niya. Pag sa tingin nyo, magandang dita para kapulutan ng aral, i-like nyo, i-share. Pero kung sakasakali nakakasira sa isang tao o ang reputasyon sa ibang tao, ignore nyo na lang yan. Oo, ignore nyo na lang yan. Kasi, ang kagandahan kasi ganito yun. Ikalat ang kagandahan, ubusin ang kurakot sa bayan. Okay. Okay, ladies and gentlemen. Ma'am, ano po ulit ang pangalan nila? Ay, saan nga? Dito muna. Nakalain pa tayo. Dito po sa GMA. Okay po. Ma'am, hingi lang po ako ng opinion nyo about sa pinaglalaban ng DDS. Hindi nga po pwede magbigay. As individual. Okay. So, hindi po kayo pwede as individual. Okay po. Sige po. Thank you. Ngayon masasahin ko. Perfecto ang kayo. Paniniwala kayo sa akin ng sobra kasi meron ko. Hindi kayo ng gano'n. Okay. Pero, suportado po kayo ni Duterte. Suportado po kayo ni Duterte. Hindi ako magsasalita na ganyan. Neutral talaga. Sige po, thank you. Ang ating gusto natin magsaya dahil Pasko yan, ha? December 27, ang assembly tayo sa mga alas ng umaga. Ang uso pa pa, ang uso dahil mas mabihan ang nauna yung mga meeting. Doon na tayo manghalian sa palasyo. Okay, we would like to call ang ating magiting na isang pundasyon from Tarlac Group sa Hogo. Here. Maraming salamat, Brother. Magandang hapon po sa bawat isa sa inyo na ito na muli, nagharap-harap na naman po tayo. At bilang isang Tarlaqueño na kababayan ng dating Pangulong Apnoy ay Pinoy. Kung ang laban ninyo sa nakaraang administrasyon ay hanggang tuhod, kami na samahang Tarlaqueño na mismong Tarlac ay sa ilalim pa ng talampang namin ang galit namin sa nakaraang administrasyon. So kaya po hindi kami nagsasawa na uma-attend sa anumang laban ng ating bagong presidente na si Mayor Duterte. Kasali kami lagi. Kung pwedeng kami ang manguna upang maipaswalat yung mga bagay pa na hindi alam ng mga tao na kaming mismong taga-Tarlac ay alam namin, kung maaari lang ay maiparating namin sa inyo. So maraming salamat po at nakita naman po natin ang ating laban na hindi na sayang yung laban natin simula ng kampanya hanggang ngayon. At nakakatuwang isipin po natin ang dating laban natin noon ng mga supporters ng mga iba-ibang partido. At ngayon ay kakampi na natin sila. Nakikisa na sila sa ating pagkikibaka, lalo na ang pagkikibakan ng ating mahal na Mayor o President Rodrigo Duterte, ang laban sa droga at anumang korupsyon sa ating bansa.
Nawa po, tulad lagi ng aking paulit-ulit na sinasabi na hindi pa po ito ang natatapos ang ating laban. Ito pa lang ay simula pa lang ng ating laban. Hanggat nakikita po natin ang presidente ay nakaupo at pinaglalaban ang ating bayan, ang ating bansang Pilipinas, lalo na tayo. Mas lalo tayong magiging matapang, lalo tayong susuporta sa kanya, at lalo pa nating hikayatin ang ating mga kaibigan na hindi pa buo ang kanilang kaisipan upang sa ganoon ay makapagbigay ng suporta sa ating bayan, sa ating presidente tungkol mga ipinagbabawal na droga sa ating bansa at anumang korupsyon sa pamahalaan ng ating gobyerno. Hindi po tayo tahimik. Kumbaga, wala na tayong kulang pa pagdating sa kabutihan na ginagawa ng ating presidente. Lagi tayong kasama, di ba? Ano man ang gagawin ng ating presidente pagka nakakabuti para sa ating bayan, lagi po tayong nandoon. Maliwanag ba? So, minsan pa muli, maraming salamat sa inyo. Tulad po ng aming nasasabi, kung ano yung nakikita natin na maaari nating maitulong sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, tulad ng mga government agency, huwag po kayong mag-atubili na asikasuhin o pakialaman po natin yung hindi tama o maling pamamalakad ng mga tao na yan, na samantalang sila ay umaasa lamang ang kanilang sweldo ay nanggagaling sa ating lahat ng mga OFW. So maraming salamat po, Premier. Nawa po ay ang pakikibaka ay lalo pa nating paigtingin ng bawat isa sa atin. Mabuhay po kayong lahat at papalain po kayo ng buong may kapal. Maraming salamat, Bro Hill. Walang talaga. Nakaka-inspire, di ba? Halos linggo-linggo tayo nakikita mula nang magkampanya. Noong ibang mga administrasyon kasi, pagkatapos ng election, wala. Nga. Paano mangyayari sa bayan? Wala tayong pakialam. Ngayon kasi, ang hiningi kasi natin noon, bulong kampanya, ay yung peace and order sa ating mahal na bayan sa Pilipinas. Kasi nga, pinakamalaking demand ng OFW na nagpapaaral ng mga anak ang safety nila doon. Kaya isipin mo na lang, padala ka ng padala buwan-buwan o kaya linggo-linggo, padala ka sa anak mo na nagpapaaral na mabuti. Yun pala, nagtutulugan na. Eh kung nakagraduate na pala, kaya pag natin na, kapag na isa, matapos mo na po yung anak mo, tapos ikaw pauwi ka na, excited ka na, tapos yung anak mo na nag-aral ng mabuti, valedictorian sana, nasaksak ng ating sino ko yung kanina ba, pupunta. Wala. Talagang makapagmura ka, di ba? Yung mga mura, yung mga istinyawa, mga ganyan. Mga nagmalang yun mas, puling-pulisyon pala mga kaibigan, kababayan ako po nagpapatakbo ng isang employment agency. Sa pagkatakbo na 8 years na ngayon, marami pa rin encounter ng mga problema nyo, kagaya ng ganito. Gusto lang mag-design ang isang lalo, isang aplikante ko, dahil minumura ng habon niya. Ang mura ba ay nakakasakit? Diba? Minsan sumakit lang po siya. Ang mura pare, diba? Diba? Ganyan? Oo, diba? Minsan gan, diba? Mag-ano ka? Laki lang sa hawag mo pala. Ganyan, diba? Parang pati na lang yan, diba? Expression na lang. Okay, wala na bang, si Brad pala. Brad, ikaw naman, we would like to hear some inputs from you. Para sa ating pinaglalaban ngayong hapon na to. O kaya, ganito na lang, mag-isip kayo ng mga gusto nyo pang gawin ng ating presidente. Kasi nakakaroon na siya ng 100 days, almost 100 days, 100 na. Wala pa 100 days, no? 100 days of Duterte's government, wala pa. Kaya isipin nyo pa yung gusto nyo pa. Yung gusto nyo pang, gusto nyo pang mangyari. Ha? Ate! Penalty nga, nakasalang na yan eh.
medyo inano lang, oo, inano pa lang, maraming ayaw dahil siyempre, mabitay sila pag ginagawa nila. Okay. Sila nga. Kung meron kayong concern para meron kayong mga problema sa ano, isulat yan sa Facebook dahil ako naman, pag sa tingin ko naman na medyo maganda yung mga input sa ano, ay ano ko yan, copy and paste, tapos nilagay ko sa file, tapos pinapasa ko yung kay Bongo. Sa totoo lang, si Bongo yung sidekick niya, no? Yung ba, pinakawawa, sa totoo lang. Hindi yung sa ECAC na, swerte yung tao to, kadikit yung ang presidente. Ang presidente kasi natin ay napaka-working hard president. Isipin mo yung picture namin dito. Ayan na. Ayan na. Oo nga. Ang may present sa akin dito, laban hanggang sa huli. Maraming salamat sa lahat ng mga OFW na sumuporta sa kanya. Laban hanggang sa huli dahil yung ginagawa niya ay para sa ating mga anak at sa apo. Ngayon, ang oras ito, kung tingnan niyo dyan. Tingnan mo sa taas, sa taas, sa taas, sa taas. Patingin ko ya. Alas 5 na madaling araw. Alas 5 na madaling araw, ibig sabihin, tulog na lahat ng Pilipino. Pero ang ating presidente ay nagtatrabaho pa. Yung hapon na ito, nakikita mo sa TV, nasa General Santos City siya, di ba? Dahil nag-award siya ng 12 policemen na nakaano sa nag-extend po yung ano nila sa operation nila kontra sa droga. So binibigyan niya na kaagad ng bus or maagang pabasko, 200,000 each award niya. Di ba? Meron ba presidente ganyan? Meron si Mayor. Di ba? Tapos ngayon, ang iba pa, ang bago pang mga ano ngayon, kung yung pang hindi nag-Facebook, hindi pa nakakaalam, ang ating mga airport sa, ano yun? Free wifi na! Wow! Oh, diba? Sabi nga nung kasabay ko magabi, sabi niya, uy pala, bakit hindi nagawa ng iba? Diba? Binulsa eh! Tapos, ito pang inano ko, kung meron din kayong concern para kay Bato, isulat niya, isulat nyo. Tapos i-post nyo sa Emilio Group o sa DDS Hong Kong. Dahil pag kasi, pag sisipa kasi ako, nagka-copy and paste lang ako. Tapos, i-trade dito yung mga post. Ito po ay isang concern ng isang OFW ng Hong Kong. Ito pangalan si Esperanza de Lima ay nagtima na niya. Oo, ay balik ng bitay para mabitay yung tiyahin niya. Okay. Meron pa tayong, magkano naman tayo? Medyo magkasiyahan na ba? Kasi kung tayo seryoso, ay baka antukin tayo. Kaya sabihin mo, nakakasama ng mukha ni Kuya. Po, siya na kanina, ano pa yun? Nakakanta pa yan. Okay, we would like to give you a dance number from Tomilo. Tomiho. Hindi. Tomiho ba ito? Balik ako po yung girlfriend kong hapon nito. Pinig ko agad. Ang pangit ng pangalan. Bakit hindi ko ito? At tulog kasi oh. We want to call Tomiho Group. Puro mag-code Kuneho? Kuneho. Naksan. Sali ka na. Si ate. Op! Mali. Ikaw, kumasaya, basig mahapla. Ano tayo? Wala yung sakit. Ayaw, di ko kumasaya.
Thank you very much. Katulog na lang naman ba? Hapon. Katulog na girlfriend ko si Fokiko Mikoto. Ha? PDP? Para ano yun? You're in. PDP ba? Kaya patuloy. Makapunga ka na yung ahak mo. Ano na, nagkuan na mo. Yung kanta ko na gusto mag-ilan. Saan naman itong mga white wine ng kabili? Hindi nang gihurot. Asan ba yung giniliman? Gimingaw jud mong dilima? Gimingaw jud mong dilima? Ito na.